Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys tungkol naman sa criticism or in Tagalog, pamimintas or pamumuna natin sa mga ginagawa ng ibang tao, no? Kasi sa mundong ginagalawan natin guys, marami talaga ang ganitong tao na mga opinionated sila, no? Talagang kapag may nakikita sila or napapanood sila na ginagawa ng ibang tao, no? Talagang pinupuna nila or pinipintasan nila ito, no? Pero ang pamimintas na ito guys, no? Nakadepende naman ito kung ano ang motibo ng isang tao sa pamimintas niya, no? Ano yung intensyon niya kung bakit pinipintasan niya yung ibang tao, at nakadepende din ito kung paano mo i-deliver yung criticism mo sa ibang tao, no? Pero kung ang gumagawa ng criticism ay narcissistic people or isang tao na narcissist, no? Sigurado na ang narcissist na to ay hindi maganda ang intensyon niya kung bakit niya pinipintasan, no? Kasi kapag narcissist na tao ang gumawa ng pamimintas, ginagawa lang nila ito para pababain nila yung pagpapahalaga ng isang tao sa sarili niya, no? Para maiangat nila yung sarili nila, no? Para magmumukha silang mas magaling kaysa iba, kasi ganun talaga ang purpose nila kasi itong mga narcissist na to ay nagagaling-galingan ito sila, kaya yung ibang mga tao dinadown nila, pinipintasan nila para pababain yung halaga ng isang tao, para nga maiangat nila yung sarili nila, no? Kasi ganun talaga ang ugali ng narcissist na to, no? Dinadrag down nila yung kapwa nila para maiangat nila yung sarili nila, no? Kasi tayo, nakatira tayo sa sinful nature, no, na kahit na ikaw tingin mo tama naman yung ginagawa mo, 'di ba? Or wala namang mali sa ginagawa mo, may masasabi at may masasabi talaga ang mga tao, no, kasi nga kadalasan na nga sa mga tao ngayon ay opinionated sila, no? Parang tingin nila sa sarili nila ang galing-galing nila, no? Kaya madali lang sa kanila ang mamuna or madali lang sa kanila ang mamintas sa ibang tao, no? Hindi nila alam na sa pamamagitan ng pag-criticize nila na yon, nagbibigay kapahamakan na pala sila sa buhay ng kapwa nila, no? Nagiging sanhi na pala ito para mapinsala nila ang buhay ng kapwa nila, kasi aminin na natin guys, no? Hindi lahat ng tao sa mundong ito marunong mag-handle or marunong mag-accept ng criticism, no? Kasi yung mga tao na hindi marunong mag-handle ng criticism, no, maaaring magbigay ito ng kapahamakan sa kanila mentally at saka emotionally, kasi yung ibang tao na nakakaranas ng criticism, nagdudulot ito sa kanila para bumaba ang tingin nila sa sarili nila, no? Bumaba ang tiwala nila or bumaba ang pagpapahalaga nila sa sarili nila, no? Or magdudulot ito sa kanila para maging balisa sila or ma-depress sila, 'di ba? Alam niyo na guys, kapag ang tao nakakaranas ng depression, talagang hindi biro na emosyon itong depression na to, kasi kapag ang tao ay depressed, no, magdudulot ito ng matinding kalungkutan sa kanya. Kapag depressed ang isang tao ay manghihina siya, di ba? Kapag depressed ang isang tao ay mawawalan siya ng interes sa mga bagay-bagay, di ba? Mahihirapan siya para mag-concentrate sa ginagawa niya, mahihirapan siya para gumawa ng mga decisions or gumawa ng hakbang sa buhay niya. At saka kapag depressed ang isang tao, no, makakaramdam siya na parang wala na siyang pag-asa sa mundong ito, or makakaramdam siya na parang wala na siyang kwenta or wala na siyang kakayahan para gawin yung mga bagay-bagay, 'di ba? Ganun ang pakiramdam kapag depressed ka, 'di ba? Magiging wala ka ng halaga sa pakiramdam mo, magiging wala ka ng kwentang tao, wala ka ng kapaki-pakinabang. Kaya kayo na mga nagki-criticize, dapat isaalang-alang ninyo ang damdamin ng ibang tao, 'di ba? Isaalang-alang ninyo ang kapakanan ng ibang tao. Huwag kayong basta-basta na lang nagki-criticize, dahil hindi lahat ng tao marunong mag-handle, marunong mag-accept ng criticism, 'di ba? Dapat isaalang-alang nyo naman yung damdamin ng kapwa ninyo, hindi lang yung sariling kapakanan ninyo ang intindihin ninyo, 'di ba? Pero sa mga narcissistic people, wala yan silang empathy sa kapwa nila, 'di ba? Wala yan silang compassion sa kapwa nila. Ibig sabihin, wala yan silang pakikiramay sa kapwa nila. Hindi yan sila naaawa sa kapwa nila. Hindi nila iniintindi yung damdamin ng ibang kapwa nila, dahil sila nga ay makasarili-sarili lang nila ang iniintindi nila, no? Anong sabi ni God dito tungkol sa criticism, no? Basahin natin dito sa James chapter 4 verse 11 to 12, no? Do not criticize one another, my friends. If you criticize or judge another, you criticize and judge the law. God is the only lawgiver and judge. Who are you to judge a neighbor, di ba?
Anong sabi dito? Huwag nating pipintasan ang bawat isa sa atin, di ba? Kasi kapag pinintasan daw natin yung kapwa natin, parang pinintasan na rin natin or hinusgahan na rin natin ang batas ni God, di ba? Wala tayong authority na i-judge yung kapwa natin kasi si God ang kaysa isang nagbigay ng batas. Siya lang ang may authority para i-judge or para punain ang bawat isa sa atin, no? Huwag tayong mamiminta sa kapwa natin kasi tayo bilang isang tao, lahat tayo may kapintasan tayo, hindi tayo perpekto kasi nga tao tayo, no? Nagkakamali at nagkakamali tayo, kaya huwag tayong maminta sa kapwa natin. Kung ayaw natin na husgahan or punain din tayo ni God, no? Wala tayong karapatan, sino ba tayo para humusga sa kapwa natin? Tao lang din tayo na katulad nila, no? Kaya ipaubaya natin sa Diyos ang paghuhusga sa bawat isa sa atin, no? At saka sabi dito sa Proverbs chapter 15 verse 31 to 33, if you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise. If you reject discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding, di ba? Tulad ng sinabi ko, ang pag-criticize ay nakadepende ito kung ano ang motibo ng isang tao sa pag-criticize. Pero, kung ang nag-criticize sa inyo ay godly person or godly people, no? Maganda ang intensyon nila sa pag-criticize sa inyo, no? Maaring kinikriticize nila kayo kasi may nakita silang pagkakamali nyo, gusto nilang iwasto yung pagkakamali na yon, gusto nila itama nila yung pagkakamali nyo para mag-grow kayo as a God believer, di ba? Maging magaling kayo sa larangan na yun na ginagawa nyo para magiging expert or maging magaling kayo, di ba? Kaya kailangan din nating makinig sa pagpuna ng ibang tao sa atin, no? Kailangan din nating tumanggap ng koreksyon para sa kabutihan natin, para nga mag-grow tayo individually, di ba? Kasi bilang tao nga, tulad ng sinabi ko, hindi tayo perfecto, no? Talagang may kapintasan tayo, kaya dapat marunong din tayong tumanggap ng criticism ng ibang tao, basta ang criticism ay para sa ikabubuti natin, no? Para maiwasto natin yung pagkakamali natin, no? Kasi kung hindi tayo marunong tumanggap ng koreksyon, ano tayo gagaling sa mga ginagawa natin kung nagagaling-galingan tayo, no? Hindi tayo tumatanggap ng koreksyon ng ibang tao, di ba? Kaya kailangan din natin ng koreksyon, basta ang koreksyon ay godly wisdom, di ba? Para maging mabuting tao tayo, para madagdagan yung kaalaman natin, no? Madagdagan ang wisdom natin, basta ang wisdom na yon ay godly wisdom, no? I-accept natin yan sa sarili natin, tanggapin natin dahil hindi yan para sa kapahamakan natin, kundi para yan sa kabutihan natin, no? At saka anong sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 15 naman, speaking the truth in love should be the primary guide in criticism, di ba? Nakasaad dito, kung tayo man ay nag-criticize sa kapwa natin, dapat ang motibo natin sa pag-criticize ay maganda ang intensyon natin, no? Maganda ang motibo natin, no? Malinis ang hangarin natin sa pag-criticize, no? Halimbawa, ang intensyon natin ay pinupuna natin sila dahil may nakita tayo na pagkakamali sa mga ginagawa nila. Gusto lang natin na iwasto ang pagkakamali nila, no? Yun ang malinis na hangarin ng pag-criticize, no? Kasi gusto mo, yung tao na yon ay mag-grow siya sa larangan ng pinili niya, kaya mo siya kinikriticize kasi gusto mo siya maging mabuting tao or gusto mo siya maging magaling, maging expert doon sa larangan na yun, di ba? Yun ang magandang pagkikriticize dahil doon mo maipapakita sa isang tao ang pagmamahal mo sa kanya, di ba? Dahil nagmamalasakit ka sa kanya, hindi ka na muna sa kanya para iangat mo yung sarili mo, kundi malinis ang intensyon, malinis ang hangarin mo sa pagkriticize mo sa kanya. At saka anong sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 25, no? The Lord's bondservant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wrong, with gentleness correcting those who are in opposition. Saad dito, no?
ang alagad ng Diyos daw ay hindi at nakikipag-away, di ba? Kung ikaw tunay ka na alagad ng Diyos, hindi ka dapat nakikipag-away, no? Sa halip ay maging mabuti ka sa pakikitungo mo sa lahat ng tao, no? At dapat marunong kang magturo sa kapwa mo. Matyaga ka kapag ikaw ay nagkamali, no? Dapat matyaga ka na iwasto mo yung pagkakamali mo. Huwag kang magagaling-galingan, no? Kasi bilang tao nga, hindi tayo perfecto. May pagkakamali tayo, kaya dapat pagtyagaan natin na iwasto natin yung pagkakamali natin, no? Huwag tayong ma-pride at saka maging mahinahon daw tayo sa pagwawasto, sa pagkakamali ng kapwa natin tao, no? Huwag tayong arugante, no? Kung gusto man natin silang iwasto, dapat mahinahon tayo sa pagtuturo sa kanila, no? Sa pagwawasto, pagkakamali nila, no? Huwag tayong mayabang, huwag tayong arugante, di ba? Yan ang ibig ipahiwatig na ang Bible verse na ito, no? At saka anong sabi dito sa Romans chapter 14 verse 1 naman, welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Don't criticize them for having beliefs that are different from yours. Ang ibig sabihin, tanggapin daw natin lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya, no? Kahit yung mga mahina ang pananampalataya nila. At saka, sabi dito, wag daw natin silang pipintasan kung ang paniniwala nila ay iba man sa paniniwala natin, no? Hayaan natin sila kung iba man ang paniniwala nila kaysa paniniwala natin. Dahil tulad ng sinabi ko, ang pagpuna or panghusga or ang paghuhusga ay hindi sa atin ibinigay ng Diyos, no? Si God lang ang may karapatan na humusga sa atin, si God lang ang may karapatan na pumuna sa atin, kaya ipaubaya natin sa Diyos ang paghusga sa kapwa natin, no? Kaya tayo na mga nakakaranas ng criticism, no? Tayo na nakakaranas ng pamiminta sa kapwa natin. Dapat huwag tayong magpapaapekto, no? Dapat pag-aralan natin kung paano natin tanggapin or paano natin i-handle yung criticism para ay hindi ito makaapekto sa atin mentally at saka emotionally, no? Para hindi magbigay ng kapahamakan sa buhay natin. Kaya dapat talaga marunong tayong mag-handle ng criticism dahil tulad ng sinabi ko, sa panahon natin ngayon, hindi talaga natin maiiwasan itong mga tao na mahilig mamintas. Hindi natin maiiwasan itong mga tao na mahilig mag-criticize sa mga ginagawa ng kapwa nila, no? Kasi nga, tulad ng sinabi ko, kadalasan ng mga tao ay feeling magaling, feeling expert sa lahat ng mga bagay, no? Gusto nila mas magaling sila sa ibang tao, gusto nila mas superior sila sa ibang tao, kaya ang ginagawa nila, pinipintasan nila yung ibang tao, pinipintasan nila yung mga ginagawa ng ibang tao para maiangat nila yung sarili nila, para mas gumaling pa sila doon sa mga bagay na ginagawa nila, no? Yun ang purpose nila, no? Kaya tayo na mga nakakaranas ng criticism na to, no? Ang gagawin natin ay mag-pray tayo, no? Seek God at saka humingi tayo ng guidance kay God, no? Para ay tulungan tayo ni God kung paano natin i-handle itong criticism na to, no? Para ito ay hindi magbigay ng kapahamakan or pinsala sa buhay natin or sa sarili natin, no? At saka tayo na nakakaranas ng criticism, dapat ay mas galingan pa natin, di ba? Kung ano man yung ginagawa natin, kung tayo ay kinikriticize ng ibang tao, pag-aralan natin yung mga ginagawa natin na kung saan ay nakakakuha tayo ng criticism, no? Galingan na lang natin, no? At saka tulad ng sinabi ko, wag natin kalimutan na mag-pray kasi si God lang ang makakatulong sa atin para ma-handle natin or ma-overcome natin itong criticism na to, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone.